Binabantayang invest low pressure area na C91W na lusaw kaninang maga. Pero patuloy na trough rain showers magpapaulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng Davao Region o ilang bahagi ng Northern Mindanao at eastern portions ng Visayas. At dating bagyong Juan o Pungwong, inaasa makakalabas pa ito ng Philippine Area of Responsibility bago tuluyang malusaw. Ilang bahagi sa extreme Northern Luzon makakaranas pa rin ng maulap at ilang bugso ng hangin bunsod pa rin ng trough ng buntot ni bagyong Juan. At mga kalat-kalat na pag-ulan sa Northern Luzon isolated. Ibang bahagi ng Southern Luzon at Visayas patuloy na magiging katamtaman pero maulap na panahon at kalat-kalat na mga isolated rain showers. Bahagi ng southern part ng Visayas at Mindanao makakaranas ng trough ng mga pag-ulan bunsod ng embedded intertropical convergence zone. Status sa ating space weather, inaasahan pa rin ang patuloy na mataas na NOAA scale ng geomagnetic field. Mataas sa solar radiation inaasahan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, November 13, 2025. Ang orasan voice prime natin ngayong umaga ay alas 11:16 na ng umaga. Magiging katamtaman at maaraw ang ating panahon at bunsod na rin ng ilang easterlies dito sa silangang parte pa rin ng bansa. Asahan ang medyo hot humid na ngayon pero magiging maaraw at maulap ang ilang bahagi sa bahagi ng Metro Manila at ilang karatig ng Northern Luzon. At bunsod pa rin ng ilang bahagi ng monsoon trough ni Bagyong Juan ay magbubunsod pa rin ng medyo mabugso ang hangin dyan sa may bandang Batanes Group of Islands at ilang karatig dyan sa extreme Northern Luzon hanggang sa silangan ng Northern Luzon. Pero sa nalalbi naman ng bansa, kabilang na ang Visayas at Mindanao, patuloy na makakaranas nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod po ng embedded, ng intertropical convergence zone dan, na kasabay ng nauna ng invest na supposed to be low pressure area, pero agad-agad din itong nag-dissipate. So sa ating rainfall advisory, care o pag-asa nakataas sa bahagi nga po ng Mindanao. So halos buong bahagi nga po ng Mindanao, kabilang na ang Davao Region, ay nakataas ang posibleng mga pag-ulan. So, inaasahan na magtatagal ito 2 to 3 hours ang persisting. So, lahat na po yan kasama na ang buong Davao Region po ay nakataas po ang rainfall advisory dyan. So, alam na po natin na gagawin, pero good news, wala naman na tayong inaasahan na pamumuo. Yung invest na binabantay natin ay nag-dissolve na po. Pero yung natitirang remnants na lamang niya na dadaan sa bandang Davao Region, magdudulot pa rin ng mga moderate and heavy rain showers. So ingat pa rin po mga folks. So mula dyan sa bahagi nga po ng Davao Oriental at Davao Occidental, kabilang na po ang Agusan del Sur, Barm, yan, o rest ng Northern Mindanao, makakaranas kayo ng mga maulap at mga kalat-kalat po rin ng pag-ulan. So epekto pa rin yung intertropical convergence zone na embedded supposed to be ng na-dissipate na C91W. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds po umiiral dito sa Metro Manila pero maaraw, makikita sa live CCTV na despite na may mga medyo mahangin pero makikita natin medyo haze ang paligid pero sumusulpot ang tinding sikat ng araw. So medyo gloomy po tayo, maliliit ang chance ng pag-ulan, around 40%, pero at least posible pa rin ng 40% na isolated rain shower sa maghapon po. So take note yan at magdala ng payong dahil medyo matirik ang ating sikat ng araw. Sa last sa prediction na itala na weather station kaninang 5:51 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius, pero kahapon pinakamataas ang 32.4 degrees Celsius ang highest air temperature namin kahapon. So dahil mataas ang outside humidity, mataas ang aming heat index, pumalo ng 44.5 degrees Celsius since kahapon. So, tingnan natin yung magiging heat index forecast natin ngayong araw dahil makatamtama na ang halos nalalabi ng bansa. 38 degrees Celsius po, extreme caution as of 10:57 AM according sa aking reading ng aking weather station sa Caloocan.
So sa forecast, halos kapareho naman sa forecast ng ECMWF. So accurate pa rin at maganda ang forecast, eksakto sa extreme caution. So extreme caution pa rin tayo mga folks dito sa bahagi ng Caloocan at malamang kasama ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Papalo ito hanggang 41 degrees Celsius mamaya alas 2 ng hapon. So yun na raw ang lumalabas na pinakamataas sa maghapon. Pero kung tingnan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, magsisimula tayo sa mamandang Ilocos Norte, double check natin, makikita natin medyo malamig ang temperatura nila kaya mababa ang heat index. So wala tayong problema. Then mabugso pa rin ang hangin dyan. So diretso agad tayo sa Tuguegarao. Yung heat index dyan ay 38 degrees Celsius pero papalo pa ito ng hanggang 40 degrees Celsius. So medyo manageable sa Tuguegarao o Cagayan Valley ang kanilang heat index. So mainit pa rin yan, so iwasan pa rin masyadong magpapuwis pero at least manageable naman kahit papano. Ganon din sa may bandang Santiago Isabela pero nasa 38 degrees Celsius pero aabot ito ng 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo manageable pa rin although matindi pa rin o caution pa rin o extreme caution pa rin ang temperatura. Sa bahagi naman ng Pangasinan, double check na rin natin. Well, mababa pa naman at hindi pa ganun kataas. Malamang meron pa rin monsoon trap na umiiral dyan. Sa Central Luzon naman sa Tarlac ay nasa 36 degrees Celsius. So mukhang manageable din. Hindi gaano, malamang maulap at medyo gloomy pa rin tayo dyan. So walang masyadong problema sa extreme Northern Luzon. Sa heat index, medyo mababa. At sa bandang Batangas naman, ay dito medyo mataas, 40 degrees Celsius po, which is pinakamataas na sa inyo sa maghapon, although may kung consider natin yan sa mga Pinoy natin na manageable ang ganyang kataas na temperatura o yung heat index. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, well, medyo manageable din, under extreme caution pa rin ang heat index, 39 degrees Celsius ang pinakamataas. Sa bandang Puerto Princesa, double check din natin kung mataas din ang heat index. Well, mababa rin, almost manageable din sa 39 degrees Celsius ang pinakamataas sa maghapon. Wala rin masyadong concern. Sa bandang Visayas naman sa Cebu, dahil nga po sa nagiging maulan tayo dyan, mababa rin ang inyong heat index. So mukhang mababa ang heat index natin ngayong maghapon, base na rin sa forecast. Walang masyadong nakikitaan tayo na pumapalo ng 44 degrees Celsius. So medyo good news pa rin po mga folks. Sa ating heat index monitoring system, care of official weather stations, nationwide ni Pag-asa until now, hindi pa rin gumagana ng maayos ang automatic weather stations ng General Santos at sana maayos po yan. So yung current heat index mataas ang Oriental Mindoro at the rest puro 40 degrees Celsius. Highest heat index so far ang ngayong umaga ay ang Leyte, Tacloban, Milagros at Calapan Oriental Mindoro according dito. Itong Gensan, medyo sira yung automatic weather station nila. Sana mapalitan po yan. So yan po yung heat index natin ngayong araw. Kung itatabi naman natin sa PX16 in past 24 hours, ang Butuan sa Mindanao ang may pinakamataas na air temperature na 35 degrees Celsius flat. At sa Lawes sa Baguio ay mukhang gumiginaw-ginaw na ha. Nagpaparamdam na sa Baguio ang daloy. Gaya nga ng ating forecast noong isang araw, ay nabanggit natin mga November 16 ay unti-unti nang babalik yung ating amihan. So lumalabas by this weekend po, mga Sunday, unti-unti babalik na yung ating amihan, yung ating northeast monsoon, base na rin sa wind gust, yung surge ng hangin mula dyan sa may bandang Northern Hemisphere, dyan sa may bandang Taiwan. Bababa na naman yan at uno na naman makakaramdam ang extreme Northern Luzon ng lamig na. So probably tuloy-tuloy na hopefully yung daloy ng yan. Pero so far sa Baguio City, 16 degrees Celsius po. So malamig-lamig na po ang temperatura ng konti sa Baguio. Mas lumamig pa. Nasa 16 degrees Celsius. Sa Inulan naman, well, light drizzle rain lamang. Pinakamataas ang Gensan. So wala tayong pag-ulan din sa Caloocan since kahapon. So, walang masyadong mga naging pag-ulan. Typically, dyan lamang malamang sa may bandang Batanes, Coop Island. Pero, most probably, mahihina ito or moderate. Hindi na masyado ramdam ang epekto ni Bagyong Juan. Dahil nga po, sabi ko nga po sa inyo kahapon sa aking report, under dissipation stage na po yung ang kalagayan nitong si Juan. Dahil yung wind shear dyan na malamig dyan sa may bandang Tawa, napakalakas. So, hindi nakakayanin talaga niyang mag-re-intensify pa. Maaaring makalabas ito ng Philippine Air Responsibility ngayong umaga
o bago magtanghali, makakalabas ng par, pero hopefully ay tuloy-tuloy na itong malusaw ng husto into low pressure up hanggang sa maging remnant na lamang. So sa ating space weather status muna tayo dahil meron tayong active na GT strong na naman. So sunod-sunod pa rin at napaka-aggressive pa rin ang ating geomagnetic field. Kumalat na nga po sa mga iba't ibang balita yung mga ni-report natin noong isang araw na umiiral na space weather observation. Naging matindi ang geomagnetic field natin. At inasahan natin ngayong araw as of 9:53 AM base sa aking alert monitoring ay posibleng umabot sa KP index of 7. So active ito. At NOAA scale nito ay G3 strong. So patuloy pa rin ang significant impact, yung poleward pole, degrees geomagnetic latitude. So voltage irregularities, asahan na naman yan, may mga false alarm. Lalo na yung mga spacecraft natin, well, yung surface charging, patuloy pa rin ang low drag. Ingat na lamang po, siguro may mga, gaya natin sinasabi, medyo high-tech na nga po yung ISS, International Space Station. Meron na siguro silang pangontra dyan. Siyempre, hindi pa rin maiwasan yung mga solar panels ng ISS, maaari pa rin madamage yan sa sobrang lakas ng surface charging. So, yun lang magiging problema. Sa navigation, well, intermittent satellite navigation pa rin, magkakaroon tayo ng disaccurate sa GPS. So, magluluko na naman malamang yung aking lightning detection system nito. Dahil gumagamit ng global positioning system ang aking lightning detection, asahan na medyo magkakaroon ng hindi accurate na global positioning navigation dahil nga po sa epekto ng malakas na solar flare. So expected din ang increased range error, expected dyan, at yung radio high frequency ay magkakaroon ng intermittent at yung auroral activity mula kahapon ay napakapulang-pula na raw ang nakikitaan nila. So titingnan natin kung nag-glow siya dito. So, makikita natin dito kung nag-glow base na rin sa courtesy ng aurora ng Canada. Yan, nag-refresh na po yung ating alert system. Makikita nyo po, pulang-pula pa po. Kitang-kita po yung glow. Medyo maulap nga lang sa paligid nito kaya hindi masyado natatanaw. So, sa Yellow Knife Canada yan, tanaw na tanaw po nila yung activity. At ngayon ay nasa minor na po, G1 minor na po tayo as of 11:35 AM. Kaninang umaga malakas yan, umabot ng G3. So primarily forward 60 degrees na lamang tayo. Yung weak power fluctuations mangyayari pa rin, mga minor na lamang, maging yung mga satellite effect. Auroral, kitang-kita pa rin yan sa bandang northern Michigan at Maine, at malamang sa Canada na rin aabot. So sa ating KP Index forecast, makikita po na ngayong araw hanggang bukas, inaasahan natin pa rin na posibleng umabot sa G4 8.33 ang ating maximum na KP Index na abutin sa maghapon. Hanggang bukas ng November 14, inaasahan na maglalaro sa G1 ang epekto nito. Well, epekto pa rin dahil sa regional severe geomagnetic storm kahapon at patuloy itong nag-G2 since kahapon hanggang ngayong araw, patuloy pa rin yan na hanggang bukas ang ating coronal mass ejection effects. Yan, so naglalaro yung ating solar radiation na hanggang bukas mataas, 99% to 75%, at yung radio blackout possibilities 85%. At aabot pa rin to o posibleng umabot sa R3 or greater, 55% daw ang tsansa. Well, dahil yan sa AR4274 yung sunspot ng haring araw, pero hindi na siya direktang nakatutok sa Earth. So, medyo good news na rin ng konti. Kaya medyo kumakalma na siya. Kaya lang, makikita natin mataas ang ating sunspot number, 150. At patuloy pa rin ang malakas na high speed ng solar wind. Pumalo nga po sa 990 ang photon flux units. Ayun, umabot pa ng 998 yung solar photon flux units since kaninang alas 8 ng umaga. So, malakas yan. Mahigit sa 3 million o 3.3 million ang kilometers per hour po ang bilis niyan. So matatanaw natin sa LASCO satellite imagery ay ang noise, yan pong epekto niyan sa atin. Dinesign naman ng ating solar o dinesign nila ang solar probe para kayang i-withstand po yung lakas ng impact ng coronal mass ejection ng haring araw. Pero yan po makikita. Imaginein mo magpe-penetrate yan sa Earth at malakas pong makasira yan. Imaginein mo para kang sinasabuyan ng asin, pero ang bilis niya ay mahigit 3.3 million kilometers per hour ang bilis niya. Gaasin lang siya pero ganun kabilis yung kanyang velocity, yung speed. So imagine mo gaano kalakas yun. Malakas makasira yan ang mga satellite. Nag-e-speckle, nagkakabutas-butas po yung mga solar panel niyan sa sobrang lakas.
So take note yan ha. Hopefully ay merong preventive shield na ginagamit yung ating mga astronaut o dun sa may International Space Station. Yan. Siguro mayroon na silang pangontra dyan. At makikita natin ay asahan natin na mataas yung velocity, yung solar wind. At wala naman tayong solar X-ray flux event. So wala tayong masyadong problema, pero yung photon flux nga lang within 3 days ay pumapalo nga po sa S3. Yan o. Umabot ng 1.4 na category S3 kahapon. Ngayon nagde-descending na siya. Pero at least nasa S2 pa rin to inabot at ngayon lamang tanghali ay bumaba na ito sa 63 photon flux units. So bumababa na siya. So mga around S1 na lamang po ito. Pero yung ating geomagnetic activity pumapalo pa rin kaninang umaga 8 o'clock 7.33 kp index ay mataas pa rin ang impact sa ating magnetosphere. So mula kahapon grabe pa rin ang impact. May mga parting masasalo pero may mga parting magpe-penetrate pa rin yan. So nai-report ko yan kahapon at pwede nyo pong basahin muli yung synopsis. At sa ating auroral activity, well, especially ang Canada, Maine at Michigan, kitang-kita yan sa bandang night side ng Amerika. Pulang-pula po yan. Katulad ng pinakita ko sa inyo sa Yellow Canada, courtesy sa Yellow Canada na yung live stream nila ng actual ng kuha ng auroral activity. Pulang-pula pa rin yan. So makikitaan maging sa South Pole, although sa may night side halos hindi tanaw yung masyadong red. Pero sa may bandang northern side, northern hemisphere side, kitang-kita hanggang bandang Europe, kitang-kita po yung pulang-pula na yan ng aurora. So yun. At kumalat na yan sa mga balita kahapon, sa mga ulat nila, at ito yung impact at peak natin ngayong araw. Direktang tumama sa Earth yung plasma, yung plasma density, napakataas, pumalo yan sa umabot ng 1,200 yung radial velocity. So, yun na lamang, ganun na lamang kataas yung photon flux units niya. So, yung affected na D-region absorption, at least mga 15 MHz. So, medyo apektado ngayon ang bandang Pilipinas at Australia at Indonesian Peninsula. At least 15 MHz ang degraded frequency natin. So, ibig sabihin yan, maaaring magkaroon ng discalculation sa ating global positioning system at yung ating weather monitoring maaaring magkaroon ng problema. Well, asahan na natin yan dahil ay sa epekto ng solar wind. At dahil sa epekto rin ng coronal mass ejection, maaaring magkaroon ng problema sa calculation na rin maging sa monitoring ng weather monitoring natin. Kabilang na ang aking lighting detection system dahil gumagamit ito ng global positioning system. So, maaaring maka-apekto yan. So, hindi natin mapipigilan yan mga folks. Samantala, sa ating outside humidity, well, nasa 80% po. Mataas. Bumaba ito ng 2% since last hour. So, posible tayong magkaroon ng mataas na alinsangan kapag tumaas pa yung ating outside temperature. So, sa bahagi naman ng atmospheric pressure natin ay mataas na. Balik uli sa high pressure area na 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So, medyo moderate pa rin ang ating air quality at 55 index o 22.65 micrograms per cubic meter. Ang kanyang particulate matter 10. Asahan natin na medyo mataas pa rin ang air quality natin. Actually, wala pa noong isang araw. Patuloy na mataas ang ating air quality. Well, para sa ebidensya, meron tayong actual monitoring ng air quality. So, within past 24 hours, pumalo pa rin sa moderate ang ating air quality. Yan. In past 24 hours. Pero kung titingnan natin yung actual na chart ng gaano kadalas tumataas ang ating air quality. Base na rin dito sa chart natin in 7 days ay mapapansin natin nagkaroon pa ng highest peak ng ating air quality. Ayan. Noong November 8. Grabe yung taas niyan. So, meron ngayon mapapansin natin above 50 yung umaabot pa sa mahigit 62 yung particulate matter. Pansinin nyo medyo moderate naman. Moderate yung ating air quality. So, in past 30 days o 1 month, makikita natin ay nasa moderate to high minsan. So, madalas nagmo-moderate po ang ating air quality. So, hindi po maganda yan mga folks. Magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga dahil mukhang mapolluted ang ating paligid. Sa atin namang high tide, low tide status, pa-minimum low po tayo. So, wala tayong magiging problema dyan. At yung pag-alon, balik normal na naman yan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero magkakaroon tayo ng swelling dahil sa malakas na daloy ng easterly trade wind at yung monsoon trap dito sa may bandang Kaluran, sa may bandang Palawan.
So medyo mabugso pa rin ang hangin. Although medyo kaya na pong pumalaot ngayon yan ng ating mga malilit na bangka. Samahan nyo na lamang na medyo mga malalaking bangka para iwas aberya. Kasi mabugso pa rin ang hangin dyan. So wala tayong masyadong problema at low tide po tayo ngayon. At sa ating almanac sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. Sa ating moonrise and moonset, well, ang percentage, waning crescent na po, 41%. Illuminated, palubog pa lamang po ito ngayong magtatanghali o mamayang hapon. So magmo-moonset pa po ito mamayang 12:56 PM at magmo-moonrise ito bukas po ng madaling araw at 12:57 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy ang ating hapon at asahan ng isolated showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Bukas ang Biyernes, ganun din maulap ang ating umaga at sa hapon asahan din daw ang mga localized thunderstorms. Tsansa ng pag-ulan ngayong araw 40%, mababa. Ganun din bukas 30% lamang ang tsansa. So mga 36 to 40% ngayong araw, bukas 30 to 32% naman bukas ng Biyernes. So malilit lamang ang tsansa at kung pumasok man ito, probably mga light to moderate showers ang inaasahan nating pag-ulan sa maghapon. Sa highest and lowest pressure expected maglalaro 30 degrees Celsius, sa lowest pressure expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Ito hindi na natin babasahin dahil hindi na masyadong malaking concern yan. Hindi na masyadong malaking banta si Fung Wong o si Uwan sa bansa at mukhang nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga nga lang. Ayan, nasa labas na ito ng PAR. So dahil nakalabas na po ito ng PAR, babalik na ito ng international name niya na Fung Wong, pero hindi na ito gaano malaking banta dahil palusaw na talaga ito at mahina na ang kanyang upward low dahil sa malakas pong tuloy-tuloy na wind shear dyan sa bandang Taiwan. Malakas at napakalamig na po. Binabalandra na siya ng high pressure area o ridge of high pressure area dyan sa may bandang Okinawa Islands. So malulusaw na lamang yan anytime ngayong araw. So sa atin namang yung magiging weekend natin, magiging sama ng panahon, well, naglalaro, isolated lamang ang magiging pag-ulan natin hanggang Sunday. So 40% pagdating ng Sabado, then Sunday ay medyo partially cloudy ang ating maghapon. So mukhang magiging maaraw tayo at magiging maulap ang madalas natin na iiral na panahon. So mukhang magiging maganda po ang gaganaping mga pag-rally just in case. Sa darating daw na linggo may malaking rally daw ang Iglesia ni Cristo. Nabasa ko lang yan sa ating Facebook page, yung anunsyo ng buong bansa ata magrarally sila. So yun po. Mukhang maganda po magiging panahon, magiging maulap, so hindi masyado matotally mabababad sa tinding sikat ng araw yung mga kapatid natin na magrarally simula sa linggo. 3 days daw ata ang gaganapin nila. So, in 3 days sa Lunes, mukhang magiging mas maaraw tayo sa Lunes, sa susunod na Lunes. So, maghanda na lamang po ng payong just in case para na rin sa tinding sikat ng araw yan. Yung mga isolated rains, mga maliliitan at sansa lamang yan ang pag-ulan. So, mukhang maganda ang panahon natin hanggang Martes. Magiging partially cloudy lamang at may mga maliliit na sansa ng pag-ulan hanggang sa susunod na Martes. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin yung halos remnant na lamang pagkalabas ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Uwan, dating bagyong Uwan, nakalabas na nga po ng PAR. Ito na po yung pinakasentro niya. And then sa sobrang lakas po ng wind shear dito, yung malamig na wind shear dito sa kanya, hindi na niya talaga kakayanin yan at napakalakas malamig na kaulapan na yan. And then may ridge of high pressure area pa dyan. So talagang maluluso na lang basta-basta yan, agad-agad. Yan. Nagiging maulap nga lang sa may bandang Taiwan, kaya nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan. Pero pansin nyo po, hindi na masyado ramdam sa Pilipinas dahil hindi na masyado nakakahatak ng yung pinaka-monsoon trough niya. Yan. Kasi naaagaw na ng wind, yung ridge ng high pressure area at saka yung wind shear dito. Ayan binabounce back na lamang ng wind shear yung nahahatak niya dito na monsoon trough. Yan. At dahil sobrang malamig po ang temperatura niyan ay magdi-distort yan. Medyo parang magko-convulsing yung sirkulasyon dahil sa malamig yung hangin. So mahihirapan na makapag-water vapor niyan dahil malamig na at asahan natin bugso na lamang ng hangin na mararamdaman sa may bandang Taiwan.
So, samantala sa bating nga po ng bansa natin, makikita natin ang extreme low Luzon ay magiging maulap pa rin ang bahagi ng Cagayan Valley, especially dito. So, makikita natin yung pinaka-boundary ng shear line ng trough. Yan, yung shear line ng trough po dahil nahahatak niya yung ibang malamig na hangin dito. Mula dito sa may bandang eastern China, nahahatak pa rin ng trough nitong si Uwan, dating bagyong Uwan. Medyo nahatak niyang malamig na hangin dito. Ang nangyayari tuloy, nagkakaroon ng wind shear dito o shear line. Yan. Nagkaroon tuloy ng shear line dito at dahil po dyan, nagiging maulap tuloy ang bahagi na ito ng bandang Cagayan Valley na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero typically siguro mga light rain showers lang malamang dahil wala tayong nakikitaan dito na moderate to heavy rain masyado. So typically mga light drizzle at sa may bandang Kalura naman Ilocos region ay magiging partly tumusikaw di tayo hanggang Ilocos Sur, Benguet, yan, medyo hazy rin, so halos zero visibility sa may bandang Baguio at bandang dito sa may bandang Pangasinan at Zambales, partly cloudy tumusikaw din Iiral. And the rest ng gitna nito, pagitan ng dalawang matataas na bundok na ito ng Sierra Madre at dito sa may bandang Cordillera ay katamtaman naman ang lagay ng panahon, so medyo umaraw-araw dyan. So, isolated lang na mga mahinang katamtamang pag-ulan ang tsansa na uulanin kayo dyan hanggang bandang Central Luzon. So, wala tayong magiging problema. Maging sa Metro Manila, may gloomy rin tayo hanggang bandang Calabarzon at Saudo Luzon. Mga kalat-kalat na mga mahinat katamtamang pag-ulan na may pagkulog at pakidlat ng iiral sa ibang bahagi ng Bicol region pa rin. Marinduque, Burias Island, dito sa Romblon, kabilang na ang parte ng Mindoro, sa may bandang Oriental Mindoro po. Yan. So, makikita natin, maging ang bandang Palawan, medyo isolated lamang ng mga mahinat katamtamang pag-ulan ang posibleng umiral, pero patuloy pa rin ang mas katamtaman na panahon. Ganon din sa buong bahagi ng eastern at western portion sa Visayas. Dito, magiging mas maulan po kayo. Epekto po yan ng trough na extension embedded ng intertropical convergence zone sa may bandang Mindanao at southern Mindanao. Ayan o. So, magiging kalat-kalat po ang pag-ulan ninyo. Aabot ba ito ng heavy rain potential? Posible pa rin po dahil kung i-activate natin ng heavy rain potential ay posibleng magkaroon kayo ng mga moderate to heavy rain showers, lalo na sa may bandang Eastern Samar, ilang bahagi ng Borongan, pababa ng Gian, ilang parte ng Southern Leyte, Bohol at Cebu, southern part ng Negros region, sa may bandang Sipalay at Tanhay hanggang Dumaguete. Sa Panay Island naman, mostly dito sa may bandang Aklan, Antique, at sa dulong-dulo nga po ng bandang San Jose de Buenavista. Siguro mga light rain showers to sa moderate lamang ang madalas na iira sa inyo sa Panay. Hindi kagaya sa may bandang Eastern Visayas at Southern Leyte. So kasama na ang nalalabid ng Bohol sa makakaranas ng ilang moderate to heavy rain showers sa Bohol at katimugang parte nga po ng Cebu. Pero generally, moderate to heavy rain ang iiral dyan. So magiging very overcast and gloomy ang buong paligid ng Visayas area. Isolated ang madalas na magiging pag-ulan sa inyo sa maghapon. Ganon din sa bandang Mindanao, magiging mostly partly tumusikaw di tayo, kabilang na ang buong Zamboanga, Peninsula, Davao Region, dahil nga po sa epekto ng surface trough at dahil na rin sa kakalusaw lamang na low pressure area na supposed to be invest, pinabantay natin pagkapasok ng par kaninang umaga, ay buti na lamang hindi na ito nagtuloy. Tuloy na lamang siyang nalusaw at sumama yung remnant nito sa intertropical convergence zone. Ayan o, ito yung concentration ng intertropical convergence zone, kaya magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang nasa bahagi ng Davao Region and rest ng eastern section sa Mindanao. Although nagiging maaraw pa rin kayo dyan, nakakasulpot pa rin ng tinding sikat ng araw at katamtaman ng panahon sa maghapon pa rin. Importante pa rin ang payong kung sakaling lumalabas tayo, hindi naman magiging malakasan ng mga pag-ulan sa maghapon. Usually, ilang cluster lamang na mga heavy rain, pero at least tumitila din kaagad. Dahil lamang yan sa embedded ng extension ng intertropical convergence zone. So, yun lamang po magiging lang yung panahon po natin. Double check natin sa ating WRF, courtesy ni Pag-asa at GFS. Makikita natin mula ngayong araw ay after nitong malusaw itong si dating bagyong Uwan, unti-unti lalakas po yung ating amihan. Yan. Tingnan natin kung mag-load na po yung pinaka-image animation. So, mukhang hindi. So, i-animate natin. Hopefully, mag-load siya. Hindi pa. Pero, na-report na natin dito, unti-unti, lalakas na uli yung ating amihan dyan. Pagdating nga po, this coming weekend nga po. Probably,
ay by November 16 nga po. Unti ito mas mararamdaman natin kasi meron pa ring low pressure dyan, no? Mababa pa rin yung atmospheric pressure, base na rin dito. Sa ating 6-hour accumulated rainfall, yan, so makikita mo natin ay madalas nagiging mas maulan ng parte ng Mindanao. Yan, malinaw naman po pinapakita natin dyan. Yan, mabigat lamang yung loading ng images, pero mapapansin natin ang parte nga po ng Mindanao at Davao region ang magiging mas maulan. Hindi masyado dito sa parte ng Luzon. Yan. Well, para mas maganda po yung ating forecast, i-double check na lang natin dito sa accumulated rainfall just in case po. Yan, gamit ang ating mean sea level pressure at rainfall forecast, courtesy ng ECMWF. Yan, tingnan natin dito, at least dito mas mabilis nating nalalaman ang magiging pag-ulan natin just in case. Yan, so ito po yung rain in mean sea level pressure natin. Mapapansin natin ang Nodo Luzon, hindi tayo masyado mataas ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong umaga. 8 a.m. to 2 o'clock p.m. po ito. Kabilang na ang South Luzon at ang bahagi ng Mimaropa. Pating Mindanao lamang at bandang Eastern Samar ang magkakaroon ng mga ilang light to moderate showers. Yan, dahil nga po sa embedded ng ITCC at ilang bahagi ng Davao region nga po. Kabilang na ang Caraga. So, yun lamang nakikita natin dito at mga isolated lang talaga magiging pag-ulan natin sa Luzon. At pagdating mamayang hapon, yan, pagdating po mamayang hapon, magiging maulan pa rin ang bandang Eastern Visayas. At nagkakaroon na ng ilang moderate to some heavy rain showers ngayon ang umiiral sa Mindanao, especially dito sa may bandang Caraga at Surigao region. Mga ilang light to moderate showers naman ang iiral sa nalalabi ng Mindanao, kabilang ng Zamboanga Peninsula, Davao region, Barm, hanggang dyan sa may buong Sorsogon area. Pero mapapansin natin, maging ang Metro Manila, kung maganda ang panahon natin, moderate pa rin ang magiging panahon natin. Maliliit lang ang tsansa ng pag-ulan mamayang hapon. So mukhang magiging katamtaman ang panahon natin sa maghapon sa Metro Manila. Pagsapit naman mamayang gabi, 8 o'clock p.m. onwards naman. Yan, so makita po natin ang may mga moderate to heavy rain showers na pagsapit ng gabi sa ilang bahagi ng Visayas, kabilang ng Bohol at Cebu. So sa mga kababayan natin sa Cebu, sa gabi mukhang magiging maulan po sa inyo. Mga ilang moderate to heavy rain showers hanggang sa ilang bahagi nga po ng Mindanao. Kabilang na ang Davao region po at Sorsogon area. Medyo makakaroon tayo ng moderate to heavy rain showers sa gabi o madaling araw po yan. So makikita natin dito sa bandang katimugan ng bansa ang magiging mas maulan ngayong araw. Hindi masyado sa bandang South Luzon, kasama na ang North Luzon at Metro Manila area. So mukhang buong maghapon magiging moderate ang ating panahon sa maghapon dito sa parte ng Luzon. Magiging maulan naman ang medyo iiral sa katimugan ng bansa, especially Visayas at Mindanao area. So, tingnan natin ang status gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector. Pansin nyo po, inalis na po na aking tropical cyclone sector kanina. At makikitang wala na sa listahan itong C91W. Bakit? Well, according dito sa aking monitoring, ang oras, nag-dissipate ito kaninang alas 8 ng umaga. Pagkapasok nito ng Philippine Area of Responsibility. So, pagkapasok nito kaninang umaga, siguro exact mga 5 a.m. pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. And then as of 8 o'clock a.m. ay nalusaw na po ito. So, hindi na nag-succeed na ito ay tuluyang magkaroon ng tuloy-tuloy na organized development. So, halos palapit na ito sa may bandang Davao Oriental. Kung susukatin natin, nasa layo itong mga 494 km east southeast o southeast ng Davao Oriental. Ang pinaka mas closest kasi dito sa may bandang dulo ng Governor Generoso, nasa around 500 o 495 o 496 km is southeast o southeast ng Davao Oriental. So, malapit na siya halos bago ito tuluyang malusaw. So, nag-embedded siya kasi sa ITCC at dahil po sa robust ng development dito at napakataas ang temperatura, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng magandang Coriolis circulation. Masyadong exaggerated po yung galaw ng hangin sa Southern Hemisphere. At halos na-distort po siya ng husto, hindi nagkaroon ng upward flow. At humina yung kanyang convectivity, maging ang kanyang convergence. Sumobra-sobra po yung taas ng divergent, kaya hindi na siya nagtuloy.
So, na-dissolve na po siya as of 8 o'clock AM ayon sa aking tropical cyclone sector monitoring. So, good news na po yan at wala na tayong dapat magiging ikakabahala kung sakaling magkaroon pa tayo ng bagyo dahil mga remnant na lamang nito ni 91W at embedded ng intertropical convergence zone na lamang ang magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa parte nga po ng Mindanao, which is diniscuss na po natin kanina. So, wala na tayong masyadong concern. At ito na po yung huling tropical cyclone track activity nitong si dating bagyong Juan, balik na sa international name Pungwong. So base dito sa ating track, kung double check natin anong oras ito naka-exit ng Philippine Area of Responsibility. So base dito 11:15 AM naka-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility under tropical storm category pa rin siya ayon sa aking tropical cyclone sector. So malakas pa rin yung bugso ng hangin niya. Central air pressure niya 1001 hectopascals pa rin nung ito ay maka-exit. So under tropical depression na ito sa 10-minute average niya na 57 km per hour at bugsong 74 km per hour. So dahil nasa northern hemisphere na siya at sasalubungin na siya ng husto ng ridge of high pressure area at yung wind shear dito. So tuluyan ng malulusaw din kaagad yan anytime. So yun na lamang po yung huling analysis at palusaw na rin talaga yan pagka-exit. Maya-maya baka considered out of the way na po ng ating tropical cyclone sector niyan anytime. Yan. So nagbugso na lamang, lumalabas na yung pinaka-erratic na computation dahil yung jet stream po ng malamig na hangin sa Hilaga ay nadedetect na po ng satellite. So pag malakas ang jet stream, sumasalubong sa isang low pressure area, nako-compute na tuloy na masyadong malakas ang wind speed niya. Pero ang totoo, dissipating stage na talaga siya. So, wala na magiging concern at kita naman sa satellite image, wala na. Sasabog na lang talaga yan. Ayan. And then, sasabay na siya sa jet stream ng malamig na hangin dito. And then, after niya sumabay dyan, unti-unti, babalik na naman ang daloy ng northeast monsoon this weekend. So, yun po yung analysis natin. So, hindi na natin masyado i-forecast ito dahil palusaw na rin talaga yang si Juan o dating bagyong Juan. So yan po at yung pinaka bibigyan natin ng summary si bagyong Juan. Nabuo itong si Juan ayon sa Data Philippine Pag-asa November 3, 8 o'clock PM po ito ayon kay Pag-asa. So yun po yung ating monitored. Pero sa ating tropical cyclone sector, una kong na-detect ito ay November 3 din, mga 7:45 ng umaga. Si Pag-asa, mga alas 8 na ng gabi nila ito dinistinguished as invest low pressure area na. Pero sa aking tropical cyclone sector, na-distinguish siya o na-detect 7:45 ng umaga pa. So, yun po yung differences. Kinagabihan na po nag-declare si Pag-asa. Nauna tayo nung address na nag-declare ng aking tropical cyclone sector na meron tayong bagong invest na namomonitor na si Pungwong nga po na naging pinakamalakas na maituturing nating bagyo ngayong taon so far, itong si bagyong Juan. Pero actually si Tino ang may pinakamalakas so far Yan. Si Tino ang maituturing nating pinakamalakas dahil si Tino malaki ang naging damages niya. So, makukonsider natin si Bagyong Tino ang may pinakamalakas na bagyo natin ngayong taon. Yan. Kaya lang, ang kaibahan, si Pungwong ang umabot sa pagiging super typhoon category niya. Yun ang naging differences. So, yun lamang po yung ating pinaka-analysis tungkol kay Pungwong at dahil hindi na masyado itong concern sa atin sa Pilipinas. So, diretso agad tayo sa possible na kung meron ba tayong susunod na mamomonitor. Pero inaasahan natin this weekend po wala tayong inaasahan na mamamataan na anumang tropical wave sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility after malusaw nitong si 91W. So mula sa pinaka-West Pacific Basin natin, klaro na po yung paligid. So balik na rin sa normal ang ating West Pacific Basin. So balik normal na po. At yung behavior ng favorable shear, medyo merong parang bago na namang na mabuo pero under possibly observation na favorable ito dito na naman sa may bandang Marshall Islands. Hindi pa masyado klaro ito. Obserbahan natin kung magkakaroon dahil titingnan natin kapag magkaroon pa ng accumulated na convergence. Sa ngayon, mahina pa yung convergence na ito pero hindi pa natin sigurado ito.
after nitong si 91W. Yung vorticity, although kita pa rin, pero embedded na lamang yan ng intertropical convergence zone. Base na rin sa vorticity, hindi na consider yan si 91W. Yan. Pero kung papansinin natin ang global traffic hazard ay hanggang magkakatapusan ng November, ay meron pa rin chance na may mabubuo pa rin daw at least 20% na tropical cyclone development. Bandang Australia din, medyo may mataas silang possible na tropical cyclone na mabubuo sa Australia, Northern Australia. Sa Pilipinas at least 20%. Pero hanggang katapusan na lang daw ito ng November dahil by the third week daw, by November 26, mukhang wala. Pero meron tayong at least above average rainfall sa Metro Manila, kasama na, kabilang na ang Visayas, Bicol Region, ang mukhang aabutin tayo ng medyo 65% na above average rainfall sa darating na November 6 until first week ng December daw. Well, tingnan natin at dito wala namang nakikitaan na probability na magkaroon ng mamomonitor na possible tropical cyclone formation. Wala naman sa ating global spectral model since kalmado na, lumalakas na naman yung easterlies at yung ating amihan na naman. Binanggit na natin yan dahil starting nga po ng November 16, unti-unti, babalik na naman yung ating amihan. Ayan, malinaw naman po. Yan, November 17 na nga ito eh. So, November 16 po, babalik uli ang ating malakas na amihan na naman, yung northeast monsoon. Dito, pansin natin, nararamdaman na natin sa bandang Ilocos region hanggang bandang Zambales yung lamig. So, probably, yung mga ilang hangin dito ng northeast monsoon, yung mga ibang remnant, depende na lamang kung magkaroon ng shield line dyan. Pero expected natin may mabubuo na namang shield line dyan na mabubuo at asahan magkakaroon na naman ng mga pag-ulan sa ilang bahagi dyan sa may bandang Cagayan region o bandang Cagayan Valley dahil sa shield line. So sa mean sea level pressure, malakas ang high pressure area. So malinaw po ang ating amihan ay unti-unting lalakas yan by November 16. 15 and then November 16. Ayun na, napaka-improve. Bumaba na po siya sa buong Northern Luzon. So dito mukhang aabot na sa Metro Manila ang northeast monsoon. Medyo mas ramdam na po yung lamig dito sa may ng dulong bahagi ng Northern Luzon at medyo nararamdaman na rin natin sa may bandang Metro Manila ang lamig nito. So yan. Ngayon medyo hindi pa, medyo kumakalma pa muna yung daloy ng amihan dahil sumasabay pa dito sa high pressure sa low pressure area na si 1. Pero after mawala ng tuloy na iwan, this weekend, unti-unti, babalik na uli yung lakas ng ating northeast monsoon hanggang sa mararamdaman na naman natin yan pagdating ng linggo, o Sabado o linggo. So, mukhang maganda ang mga magiging pagrally ng Iglesia ni Cristo dahil medyo malamig ang simoy ng hangin pagsapit ng gabi dahil 3 days daw ata kasi sila magrarally na. So, makita po natin ang ridge of high pressure area dito, kabilang na ang dito sa bandang Okinawa Islands, malakas na po yung ridge of high pressure area. Mapapansin natin, napakababa na po yung ridge of high pressure area hanggang dito na sa may bandang Bicol, yung boundary ng pinaka ridge of high pressure area. Kapag kaganyan po at may nabubuong low pressure area dito, halimbawa, ay mas mababa na po ang magiging madalas na trajectory ng anumang low pressure area. Typically, mga bandang Visayas o Mindanao na ito magta-trajectory. Kapag kaganyan po yung ridge of high pressure area natin, mababa na. Yan, bumababa na po yung ridges of high pressure area. So, yan po ang mangyari So, at least may idea na kayo kung sakaling mayroon tayong bagong susunod na low pressure area na babantayan. So, double check natin yung ating mean winds kung mayroong positive nga itong nakikita natin dito sa ating tropical cyclone formation probability, yung convergence and divergence, itong area na to, kung possibly na ba yan. Well, base dito sa ating convergence monitoring ng mean winds, almost real time, makikita natin na halos wala naman tayong gaanong nakikitaan dito. ITCC lamang nakikita natin dito so far. So, walang masyadong convergence. Yan, medyo buhaghag. At yung divergence niya, kung titingnan natin, yung kontrahangin, halos manipis lamang yung divergent niya. So, nagkakaroon na ilang divergent pero manipis. So, hindi pa masyado succession. So, wala pa tayo inaasahang mataas o probability of convergence to invest
monitoring. Sa vorticity, mapapansin natin ay medyo sabog siya. So, yung vorticity niyan, bunsod lamang yan ng tropical wave na dumadaloy kasama ng intertropical convergence zone. So, wala tayong masyadong problema po sa ngayon at wala tayong posible pa rin mamamataan na anumang aktibong tropical wave man lang dito sa may bandang southeast of Guam. So far wala pa naman ngayon. So, medyo kalma-kalma lang po tayo mga folks at wala pa tayong masyadong mamamataan kasunod ni 91W. Sa mga computer model, so far kalmado rin, wala rin tayong nakikitaan. ITCC lamang ang nakikita natin dito. Kaya medyo tututukan po natin yung intertropical convergence zone. Dahil alam naman po natin, once sa may ITCC, alam natin anytime maaring mayroong manganganak na naman dyan na panibagong tropical wave anytime. Kaya babantayin pa rin natin kahit na wala tayong namamataan this weekend na anumang posibleng may mabubuong sama ng panahon. Samantala sa ulit lindol, well, kalmado naman tayo at after ng medyo pagyanig kahapon sa bandang Batanes, wala naman tayo ngayon na medyo malakas-lakas na mga paghinig after ng lindol sa bandang Batanes. So, ngayon, according sa data feed ni PBOX, although napakalayo naman ito sa Mindanao, bandang Indonesian Peninsula, ay ngayon lamang 11:31 AM na-detect. Magnitude 4.0 ito na may lalim na epicentral depth of 137 km. Southeast daw ito ng Sarangani Island. Pero halos bandang Indonesian zone na ito bandang boundary nito ng Indonesian zone. So, napakalayo. Hindi masyado ramdam yan. So, after nyan, mula kanina madaling araw, wala naman tayong naitala na magnitude 4, pero tuloy-tuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. At bandang Bogo, Cebu ang masyadong agresibo pa rin yung mga aftershocks niya na tuloy-tuloy pa rin. So, mag-ingat pa rin tayo sa bandang Bogo, Cebu dahil marami pa rin yung mga aftershocks. Ayan, ang dami. Puro pa rin sa may bandang Bogo, Cebu ang mga aftershocks. At kung bibilangin natin ngayon ang total earthquakes, 96, tuloy-tuloy pa rin nadagdagan ng mga more than 5 na aftershocks. Hindi kagaya dito sa may bandang Davao Oriental, hindi na masyado, at Surigao region. So wala tayong masyadong problema, pero yung kahapon nga po na may na-detect tayo na malakas-lakas na magnitude 5. Ito, dinigrade ito ni PBOX, 4.8 yung magnitude niya. Yan. Kahapon po ito ng alas 8:02 ng gabi. May epicentral depth of 15 km. Pero sa International Seismic Network natin, kabilang na ang USGS, Geological Survey, ay ang computation dito is magnitude 5.1 ang measurement. Yan, sa may bandang Basco, Batanes. So, yun po yung measurement. Mas degraded po kay PBOX. Ang layo nito, mula sa may bandang kanluran po ito ng bandang Basco, Batanes. Yung epicenter. Yan, ito. So, sa International Seismic Network, 5.1. Kay PBOX, magnitude 4.8 po yung kanyang magnitude. Lakas ng lindol. So, nakaramdam siguro hanggang intensity 3 dyan sa may bandang Batanes Group of Island. Wala namang naiulat na nakataas ang tsunami warning since kahapon. Diretso agad tayo sa ating earthquake historical data. Kung ilan na po yung total earthquake natin ngayong araw for the month of November. So, for the month of November, nasa total of 559 earthquakes na po tayo. 525 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4, and so far wala namang nadagdagan sa iba pa mula sa magnitude 5 pataas. So, yun lang po total earthquakes natin. Halos magsi-600 na ang total earthquakes ngayon. Halos magkakalahating buwan pa lamang po tayo na mahigit sa 500 na po agad ang total earthquakes. Well, malamang dahil yan sa tuloy-tuloy na aftershocks dito sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. Kung bibilangin natin yung cluster, 172 po ang total earthquake sa may bandang Bogo, Cebu. Nangangulugan, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Kaya mag-ingat po mga kababayan natin sa bandang Bogo, Cebu pa rin. Patuloy pa rin na medyo may mga pagyayanig pa rin ang nadedetect dyan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, November 13, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, November 13, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisama ngayong tanghali na sa ating report. Well, maging maganda at moderate naman ang ating panahon sa maghapon. Except na lamang sa may bandang Visayas nga po at sa Mindanao na kung saan malakas po ang daloy ng Intertropical Convergence Zone. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-direct at reading events mula sa reading mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.